Si Lolo ay nakatira sa Efeta Foundation for the Blind Incorporated sa Antipolo. Dinala ni Tia Clara ang lolo doon dahil nahirapan na siyang mag-alaga sa kanya. Bulag na kasi siya eh. Sobrang nang mahirap mag-alaga sa kanya, ang sabi ni Tia Clara. Bibisitahin ko si Lolo ngayon. Pagkapasok ko pa lang sa Efeta, nakita ko na agad si Lolo. Masaya siya at nakangiti pa. Magandang umaga po. Mukhang masaya kayo sa araw na ito, ang sabi ko kay Lolo. Magandang umaga apo, sabi ni Lolo sa akin. Walang dahilan kung bakit hindi tayo dapat maging masaya. Mag-isa lamang kayo dito at hindi kayo nakakita, tugon ko habang ginagawa ko ang arts and crafts para kay Lolo. Apo, ang kasiyahan ay hindi batay sa mga bagay sa mundo. Ito ay batay sa Diyos. Unahan natin ang Diyos sa lahat ng bagay at ibibigay ng Diyos ang ating lahat na pangangailangan. Iwasan natin ang pagiging espiritual na bulag kaysa pagiging pisikal na bulag. Ano po ang kaibahan ng dalawa? Tanong ko. Ang pisikal na bulag ay bulag lamang sa mata. Mawawala ito sa kamatayan. Ngunit, ang espiritual na bulag ay walang hanggang kamatayan sa impyerno. Maniwala tayo sa Diyos at makakamit natin ang buhay na walang hanggan. Balang araw sa kaharian ng Diyos, mawawala ang lahat ng sakit, tugon ni Lolo. Naintindihan ko na. Salamat po Lolo, love ko kayo. Bayad po, 1 kubaw. Sabay abot ko ang pera. Bayad po, inulit ko. Pawang mga bato na walang narinig ang mga katabi ko, hindi katulad ng mga kaibigan ko sa rehab center. Inulit ko pa muli at nilakasan pa. Mama, bayad po, pasuyo. Parang napakalakas na kulog na nagisi ang lahat at pati ang driver. At sumigaw siya na ipasa ang bayan. Inabot ko ang pera sa kaibigan ko at inabot niya ito sa babae at masungit niyang pinasa ang pera. Mahirap talaga ang first commute mo, lalo na't malabo ang tingin mo. Sa inip ko sa paghihintay ay pinapakinggan ko ang isang matandang babae na sa harapan ko. Agaw tingin ang pulang gamit na hawak niya sa kanyang kanang kamay na sa tingin ko ay rosaryo. At maririnig mo ang kanyang dinadasal ng mahina. Nagro-rosaryo siya, ang isip ko. Nagulat ako nang biglang katukin ng babae ang bubong ng jeep at pagsigaw na sinabing, "Para!" Sumagot ang driver. "Bawal po bumaba rito, mayroong nanguhuli." Lalong nagalit ang babae at nagsisigaw. "Ano ba? Ang layo na ako sa bababaan ko. Para na! Lagpas na sa simbahan." Biglang tumigil ang jeep at halos tumilapon kaming lahat sa aming mga upuan. Padabog na bumaba at lumabas ang babae at sabay sigaw, "Mabunggo ka sana, demonyo!" Umiting sinagot ng driver, "God bless you, Lola." At napatawa kaming lahat. 1, 2, 3, simula! Sigaw ni Eddie sa kanyang banda habang naghahanda sila para sa kanilang konsyerto. Nagsimulang siyang tumugtog ng gitara si Joey at kumanta si Ellie, "Ikaw ang pag-asa." At sumunod si Leo sa pagkanta. Pinanganak ng bulag si Eddie at ang paggawa ng kanta lang ang kanyang kayang gawin. Samantala, nahihirapan ang banda ni Eddie. Hindi sabay-sabay ang mga instrumento at ang pagkanta ni Ellie. Halos 2.5 oras nag-practice ang banda sa kaisa-isang kanta nila. Handang-handang sumuko si Eddie. "Matagal tayo nandito sa kanta na ito," nagsimula ni Eddie. "Parang hindi maganda ang kanta ko." Ay nako, wala nang pag-asa. Sinabi naman ni Ellie, "Sige na Eddie, kaya pa rin natin ito. Nakalimutan niyo ba ang nangyari dati? Kahit ang pamilya mo ay hindi ka sinusuportahan, nagpatuloy ka pa rin sumikap maging composer. Pinaghirapan natin ito. Hindi ngayon ang oras na sumuko. Magdasal ka na lang at alamin mo na nasa tabi mo si Jesus." "Sige, tapusin at ayusin natin ito," sagot ni Eddie. At tinapos nila ang kanta. Nang dumating ang araw ng kanilang konsyerto, nagpalakpakan ang buong auditorium. Pagkatapos ay sinabi ni Eddie, "Salamat po Diyos. Tama ka. Dahil naniniwala ako sa iyo, ay nandito ako."